Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Ang Mayo ay sinasabing buwan ng mga manggagawa, kaya naman minabuti bigyang focus ng Health Check Plus ang kalusugan at mga health or medical issues nang nagpapagulong ng ating ekonomiya. Isa sa karaniwang sakit na nararamdaman ng ating mga manggagawa ay ang back pain. Marami sa mga nagbabanat ng buto, mga nagbubuhat ng mga mabibigat na gamit, o maging ang mga empleyado na nakaupo ng matagal sa kanilang mga opisina ang umaaray o nagrereklamo ng back pain. Ang back pain, mga health checkers, ay dulot ng maling posture, fatigue, heavy lifting, at madalas na bending at twisting ng katawan. Pero para sa mga Pilipinong manggagawa, ano nga ba ang dahilan ng back pain? Papaano po ito maiiwasan? Kasama natin ngayon ang isang eksperto sa orthopedics at spine surgery. Si Dr. Ferdinand Bernal ay fellow ng Philippine Orthopedic Association, fellow din ng Philippine Spine Society, at medical specialist 3 ng Spine Surgery Unit ng Philippine Orthopedic Center, isa ring assistant professor sa Department of Surgery ng FEU-NRMF, co-training officer ng Spine Fellowship Program sa Cardinal Santos Medical Center, at isa ding visiting consultant sa Manila Doctors Hospital. Magandang araw po, Dr. B. Welcome po muli dito sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Maraming salamat, Teacher Ellie, sa iyong introduction. At binabati ko rin po ng magandang araw ang ating mga health checkers. So tama po kayo na isa sa mga pinaka-common na nararamdaman ng ating mga manggagawa ay ang sakit sa likod, no? Specifically doon sa may bandang ibaba o lower back. So karaniwan po ang pananakit ng likod ay dahilan sa mechanical na dahilan. So katulad ng nabanggit nyo, ito po ay dahil sa maling pagbuhat, maling postura, matagal na posisyon sa pagkakatayo, o kaya naman ay maling pwesto sa pagkakaupo. So yun po ang mga karaniwan nagiging dahilan ng ating pananakit ng likod. So kadalasan naman ang mga sakit sa likod na ito, nasanhin itong mga nabanggit natin, ay self-limiting. Ang ibig pong sabihin noon ay pusa po siyang mawawala sa kung tayo ay magpapahinga, o kaya naman ay iinom tayo ng mga tinatawag natin na non-steroidal anti-inflammatory medications o yung mga painkiller. So kadalasan makukuha po ito ng mga nabanggit natin at marirelieve yung nararamdaman natin. Tama po kayo dyan, Doc Ferdy, no? Talagang na-experience ko din po yan, Doc Ferdy, na parang sa baba, no? Talagang lower back pain, talagang very real. Yung, talagang yung sakit sa likod, no? Pero Doc Ferdy, nabanggit ninyo, usual nga po ito, no? Na nakikita ninyo sa inyong practice na mali yung pagkakabuhat, yung posture, matagal na pagkakatayo, at maling posisyon sa pagkakaupo. Pero nabanggit din po ninyo na maaring self-limiting po ito, no? Ano po yung mga red flags, kumbaga, na pwede naming bantayan, no, na ito ay kailangan ng ipakonsulta sa mga espesyalista po tulad po ninyo? Magandang naitanong mo yan, Teacher Ellie, no? Kasi pag sinabi natin na back pain o lower back pain, bukod sa yun nga mechanical na dahilan,
maraming po pwedeng dahilan ang sanhi ng lower back pain, no? So ano ba yung mga red flag o yung mga babantayan natin na sintomas o yung mga senyales na nararamdaman natin sa likod? Katulad ng sabi ko, kadalasan ito ay self-limiting o mawawala sa pamamagitan ng pagpapahinga o pag-inom ng gamot. Kung ang ating back pain ay hindi nawawala sa loob ng mga sabihin natin 1 linggo o mahigit pa, at ito ay nagiging mas masakit or nagiging progressive ang sakit, isa yan sa mga red flag. Kung meron bang nararamdaman kang panghihina sa iyong mga hita, sa iyong mga binti, o sa mga daliri sa paa, so ito rin ay isang red flag. Kung may nararamdaman ka ba na kuryente or pamamanhid na dumadaloy o gumagapang pababa sa iyong mga hita at binti, so ito rin po ay red flag. Meron ka bang nararamdamang panghihina o kaya napansin mo ikaw ba ay nilalagnat sa gabi o kaya ay pagbaksak ng timbang? Yan po ay mga red flag din na kailangan nating bantayan. Kung ang iyong pag-ihi ba ay naapektuhan na o ibig sabihin ito ay hindi mo na makontrol ang iyong pag-ihi o pagdumi, yan po ay red flag. Yung pong sa mga may history ng trauma, katulad ng ikaw po ay bumaksak or napaupo, nadulas at tumama po ang iyong puwitan, pwede po kayong maka-experience ng sudden o severe na back pain. So ito po ay maaaring dahilan sa pagkabali ng inyong gulugot, so kailangan din po na makita yan ng maaga, no? So yun po yung mga babantayan natin, no? Kasi kung mga may nakita tayong ganito sa pagsakit ng likod natin, meron pong pwedeng mas malalim na dahilan, no? Bukod sa yung sinasabi natin na mechanical pain, no? Na kailangan pong imbestigahan ng inyong doktor kung saan po nanggagaling ang yung pagsakit ng likod. Mabuti po, Doc Ferdy, na napakalinaw po ng mga babantayan nating red flags na nabanggit ninyo, no? So, sa ating mga nakikinig at nanonood na health checkers dyan, no? So, kapag hindi nawawala at lalo na kung gumagrabe ang inyong sakit sa likod, ay talagang mas mainam na maipatingin ito sa ating mga specialista tulad ni Doc Ferdy. Doc Ferdy, meron naman po bang high risk sa natamaan po ng back pain? Kasi nabanggit po ninyo, marami po kayong nakikitang mga pasyente, no, na talagang merong sakit yung likod. Pero sa inyong experience po, meron po bang high risk na tamaan itong pananakit ng likod na ito? Yeah. So, tama ka doon, Teacher Ellie, ito. Base sa aking mga nakikita sa clinic, no, ang karaniwang po tinatamaan ng sakit sa likod, pananakit ng likod, ay yung may mga ginagawang mabibigat na gawain, no? Katulad po ng mga manual na laborer. So, yung gawain nila na pagbubuhat or paggawa ng mga mabibigat na bagay ay maaaring maging sanhi, no, ng pagsakit ng likod nila. No, lalo na kung hindi sila nakakapag-observe ng tamang pagbuhat, proper way, tamang posture. So, yun po yung karaniwan. Ang mga nagtatrabaho sa opisina ay hindi po ibig sabihin na magaan lang po ang ginagawa nila dahil office work, ay maaari din po sila maging prone sa pagkaroon ng sakit, no, pananakit ng likod. So, dahil po sa maling postura, maling pag-upo. So, kumbaga nakaupo ka ng 8 hours, no, na buong office hours, ay pwede po rin yan maging sanhi, no, ng pagsakit ng likod. So, kailangan po siguro from time to time, siguro sabihin natin na every 2 hours
pwede po kayong tumayo or mag-stretching ng konti para ma-relieve yung spasm or ma-relieve yung tension sa inyong mga muscles sa likod. So, kasi po, kung prolong na isang pwesto or posisyon, yung muscle nyo po nagkakaroon po ng kumbaga nag-strain po siya at po pwede po yan maging dahilan ng pagsakit, no? Isa rin po na karaniwang dahilan kung bakit nagiging prone sa pagsakit po yung wear ng ating gulugod. Kasi po yung gulugod po natin mga stocks of joints po yan. There are several mga sugpungan o gulugod. So yung mga sugpungan na yan or yung mga joints nagkakaroon din po yan ng unti-unting degeneration, no? So magkakaroon po siya ng arthritis kasi po ang lower back natin or yung tinatawag na lumbar spine, yan po ay masasabi rin natin isa siyang weight-bearing joint, no? Katulad po ng hip natin or ng knees natin ay mga weight-bearing joints. So nag-undergo sila ng kumbaga pagtanda or degeneration. So pagka nagkaroon po ng mga degenerative changes dyan, mas nagiging stiff na yung joint, kumakapal po yung mga lining at nagkakaroon po ng pagbabago, no, sa structure. So mas nagiging prone po sila, no, na sumakit, no? Kung mapapansin niyo po na habang nagkakaedad ang isang tao, yung mga kakayanan natin na gawin physically compared nung mas bata pa tayo ay mas nalilesen at mas nagiging prone tayo na magkaroon ng pananakit ng likod, no? Especially kung mas may edad na ang isang individual. Yun po pala yung Doc Ferdy, dami po palang mga dahilan, no, or mga risk factors na talagang kailangang i-address, no, ng ating mga manggagawa, lalong-lalo na yung nabanggit ninyong mga nagbubuhat ng mabigat, no, at saka lalong kahit na yung mga nasa opisina po na karamihan ng ating mga nakikinig at nanonood ay talagang yan ang ginagawa nila, no, sa pang-araw-araw nila. Doc Ferdy, alam niyo po, kami po ay curious din, ang stress po ba ay nagdudulot or nagreresulta din ng back pain? Kasi may mga naririnig po kami na ganyan, no, na dahil sa stress yan, kaya sumasakit yung likod mo. Pero ano po yung tama po ba ito o ito po ba ay misconception na kailangang i-correct? Yes, maaari din makapagdulot ng pananakit sa likod, no? Kung meron kang stress or mga anxiety or kasi ang stress kasi is kumbaga nag-trigger siya, no? May mga pag-aaral na nagre-release ng mga hormone na po pwedeng mag-cause ng pananakit, no, sa iba't ibang parte ng katawan natin, no? So po pwedeng isa siya, no, sa mga factor kung bakit sumasakit ang likod or mahirap gumaling ang pananakit ng likod. Yun po pala yun. So, pwede po pala mga health checkers, no? Lalong-lalo na kung tayo ay stress. Pero, Doc Ferdy, alam nyo, meron din po kaming naririnig na dahil sa bigat ng katawan o dahil bigat ng timbang, no? Ay nagdudulot din daw po ito ng back pain. So, ano po ba ito? Totoo po ba ito o myth din po ba na kailangang i-correct? Tama yon, Teacher Ellie, no? Katulad ng nabanggit natin na ang lower back natin ay makukonsider natin na isang weight-bearing joint. No? Ibig sabihin ng weight-bearing, nagdadala siya ng bigat, no? So, dinadala ng lower back natin yung bigat ng upper body natin. So, kung kasama na dyan, kung mabigat ang timbang natin o mataas ang ating BMI na tinatawag, so lahat yan magpo-fall dun sa ating lower back. Ang mangyayari dyan, mas nagdadala ng bigat yung mga joint dun sa lower back. So po pwede rin
mag-degenerate ng maaga yung tinatawag na mga disc sa pagitan ng mga buto natin sa gulugod, no? Pagka maagang nag-degenerate o kaya nag-collapse yung mga disc, magkakaroon ng pagbabago dun sa biomechanics ng likod. Natatransfer ngayon yung pagbubuhat ng bigat doon sa tinatawag natin ng mga facet joints, no? Na parte rin ng bulugod. So, ang mangyayari ngayon, magka-arthritis yun, kakapal yung mga lining, so parang cascade ng events na magiging sanhi, no, ng pananakit ng likod. Maaaring ito itatawag na maging chronic back pain na siya, no? So yun po yung karaniwang nangyayari, no, kung hindi natin maaalagaan ang ating timbang at tayo po ay masyadong magkatataas ang ating BMI. So maganda rin talaga na maalagaan nating mabuti kung ano lang yung tamang timbang para sa ating edad, kasi binabasa yan sa sa iyong height, yung tamang timbang. So maganda po pala na napaalalahanan tayo ni Dr. D na kailangan alagaan at bantayan ang ating mga timbang, dapat tamang-tama sa ating mga height, no? So alam niyo po, Dr. D, bilang isang ortho specialist at spine surgeon, ano po ba ang mangyayari liban po dun sa nabanggit ninyo kanina na maging chronic na itong back pain na ito? Ano po yung pwedeng mangyari pag hindi po namin naipakita sa mga specialista tulad ninyo o hindi nagamot o naagapan ang back pain? Okay. So, yung sa halimbawa ay napabayaan siya at naging chronic na siya, yun lang, mas mahirap na kasing matanggal yung pananakit ng likod kung hindi bibigyan ng maagang intervention. So, pangalawa, maganda rin kasi na maturuan ng tamang pangangalaga sa likod ang mga pasyente. Ang ibig sabihin po nito ay tuturuan sila ng mga exercises, no, para mapalakas yung mga tinatawag na core muscles. Kasi po ang lower back natin ay marami pong mga naka-connect or naka-attach ng mga muscles po dyan, dahil yan po ang nagko-control, no, ng balance, no, ng ating likuran, no? Maganda na mapanatili silang malakas at kumbaga flexible. Tapos tuturuan din sila bukod doon yung mga exercises, tabang paraan ng pagbubuhat at pangangalaga. Yun yung pag-iwas sa kumbaga sa kanilang timbang, pangangalaga ng timbang. So yan po kailangan nating gawin para kumbaga mas slow down yung degeneration ng lower back. Kasi kung mas magiging magiging mabilis ang pag-degenerate ng lower back, bukod sa pananakit, ang pwedeng maging issue ay yung pagsikip ng mga kanal na dinadaanan ng mga ugat na papunta sa ating mga hita at binti. Ngayon, kung kikipot o sisikip yung mga dinadaan ng mga ugat na yan, maaari din yan na maging dahilan ng pagsakit ng likod. At pangalawa, maaaring maapektuhan ng function ng ating mga hita, binti, paa, no? Gawa ng maiipit yung mga nerve na dumadaan doon. Maiipit din yung mga blood supply o yung mga dinadaanan ng mga nutrients o sustansya na dumadaan sa ugat papunta sa nerve. So maaari pong pwedeng mangyari kung mas kumbaga magiging mabilis o magiging malala ang degeneration o pagtanda ng ating likuran. So karaniwan, yung po yung tinatawag na
kumbaga natural history o yung pagtanda, no? Kumbaga aging spine, pagtanda ng likuran natin. Naku, Doc Ferdy, ang dami pa po namin gustong itanong, no? Tungkol sa back pain at ang dami po nating napag-usapan. Kaya, mga health checkers, wag po kayong bibitaw. Babalik pong muli si Doc Ferdy dito lang sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, for more kalusugan episodes ng Health Check Plus, visit our Facebook and YouTube channels. At para naman sa kalusugan tips, check our TikTok account.